Kumusta mahal na mamumuhunan? Nakikipag-ugnayan Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng organisasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Elomay Capital Lati, ticker, LAD. Pagsusuri batay sa data noong Marso 24, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Elomay Capital Lati, nabibilang sa subkategory. Green, 86 na organisasyon ang lumahok sa paghahambing, ito ay lubos na kinatawan. Titingnan natin ang mga desisyon sa mga order sa pagtatapos ng video. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 7.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na marka para sa kabuuan ng stock market sa amin ay 1.7 puntos. Laban sa markang minus 7.5 puntos para sa kumpanya Elomay Capital Ladi. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Elomay Capital Ladi at pagbabahagi ng subkategory. Nakita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga share ng kumpanya Elomay Capital Ladi nagpakita ng dynamics na 0.4%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 15.1%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Elomay Capital Lati, nagkakahalaga ng $0.21 bilyon. Market capitalization ng subkategory ay $181 bilyon. Elomay Capital Lati account para sa isang bahagi ng 0.114%, ito ay isa sa mga napakaliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance sheet ng kumpanya ay tinatayang nasa $0.13 bilyon, na may subcategory capitalization na $79 bilyon. Elomay Capital Ladi bumubuo ng isang bahagi ng 0.165%. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balanse, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Elomay Capital Ladi sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng palitan ay 0.114%. Ang halaga ng libro ay 0.165%. Na 45% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti, 1 point. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay $0.532 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 409.2% ng equity. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa tubo ay tumutugma sa 0. Average sa subcategory 0. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus $4 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. At ito ay napaka-negatibo para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 4.7. Ang subkategory average na 1.6 ay 174% na mas mataas kaysa sa subkategory average. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $40 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Nalubhang negatibo para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus 1 puntos.
Ang margin ay minus 10.2% na may average para sa subkategory na minus 4.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 4.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.007%. Ito ay 1,167% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ito ay sumasalamin sa isang kawalan ng timbang sa kasalukuyang halaga sa pamilihan ng organisasyon Elomay Capital Lani, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng 7,908 at 8,000 dolyar. At para sa subkategory ito ay $657,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng kumpanya ay 1,103.7%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 153.8,000 dolyar, na may average sa subkategory na minus 11.3 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at performance ng kumpanya ay 678%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay $1,677,000 ayon sa subkategory $422,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 277%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang mga ibinebentang pagbabahagi ay 0.1% na may average na subkategory na 5.6%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 51% para sa kumpanya Elomay Capital Lade. Sa subkategory, ang RSI level, 14 na, ay humigit kumulang 46%. Technically, ang mga subkategory securities ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng mga stock Elomay Capital Lade. Ang kasalukuyang pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $16 na oras 1 minuto. Ang pagtataya sa pagtatasa ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay hindi alam. Hindi alam ang dynamics ng kasalukuyang presyo at consensus forecast. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat sa isang partikular na season na may impormasyon ng desisyon at sistema ng pagsusuri ng Sangguniang Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri Elomay Capital Lade. Sistema ng impormasyon at Sangguniang Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng order para sa pagbagsak sa presyong $16 na. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 13.88. Ang stop loss ay nakatakda sa 18 oras 12 minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang order ay independenteng naayos batay sa mga resulta ng exchange session noong Abril 23, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YOCE, magiging pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, basic o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa kasalukuyang presyo.
Salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system. Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla sa buong mundo.